Hello po, magandang buhay po mga kahabi, mga kabarya. Ito po si Tandang Barya TV at magbabahagi po tayo ng ating maikling saloobin. Pag-uusapan na po natin itong tungkol sa mga naglalabasang mga fake news ng mga fake coin collector vlogger. Ay patuloy pa rin sa kanilang ginagawa o pinapangalandakan talaga nila yung mga maling impormasyon tungkol sa barya na at yung iba pa nga halos lahat ay mga fake information talaga ang kanilang binabahagi. So tayo po ay ating lilinawin ngayon kung gaano ba katotoo yung kanilang mga sinasabi. So tungkol po ito sa barya mga kahabi, mga kabarya. Umano'y yung mga common na barya ay binibili ng libo-libo. Yun ang lagi nating naririnig na kanilang mga pinangalandakan. Kaya marami tuloy ang naniniwala, lalo na yung mga walang alam sa barya. So yung sinasabi nila na binibili ng libo-libo, nako naman talaga. So ang ating tatalakayin ngayon ay ating pag-usapan ng mga kahabi ay ang itong MacArthur coins. Dahil po ito ay ito yung bukod dun sa mga isang piso na 1972 at saka 1974 na talaga namang iyon ay common coins at walang mataas na value at sinasabi na libo-libo na sinasabi ng mga P-coin collector vlogger. At yun nga po, isa na rin itong 5 piso na commemorative coins na MacArthur. So wala pala akong dala, bali papakita na lang natin. Yun kasing 5 piso na MacArthur, ayun po yung Leyte Gulf Landing. So marami po kasi yan, marami yan. Meron naman talagang mga mga hard to find o may mataas na collector's value. So pero hindi po lahat yung sinasabi nila na ngayon sinasabi lang mahal dahil po yun ay circulating coins pa rin po yun. So 5 piso pa rin po ang halaga nun. So lilinawin po natin yung Leyte Gulf Landing. Meron kasi diyang mga silver at mga rare talaga. Pero yun yung 50th anniversary. Yun yung 1994, marami po kasi yan. Maraming denomination diyan at mga variety. Merong merong 100 pesos, merong 500 pesos na denomination. Meron ding 1,000 pesos na denomination diyan. At yun ay mga silver. At yun talaga ang merong may mataas na value. Dahil nga po yun ay commemorative. Commemorative din naman yung ngayon, yung 2014. Yun nga lang, yun ay circulating commemorative coins yun. So circulating coins po siya. Wala siyang mataas na value. At marami po ang ginawa nun. Yung 2014 na 5 piso, marami po ang ginawa nun. 10 milyong piraso po ang ginawa nun. Kaya hindi po siya rare at lalo nang hindi siya mahirap hanapin. Dahil hanggang sa ngayon ay yan pa rin ang ginagamit pa rin natin kasama dyan sa BSP New Design Series, yung kanyang series niya. So yun namang 90 mga Leyte Gulf Landing na 58th anniversary, yun yung inilabas ng 1994. So ilan po yun? Merong 1,000 pesos, merong 500, merong 100, din meron ding 5 piso nun na Leyte Gulf Landing na 50th anniversary 1994, 5 piso. At yun naman ay nickel brass din siya, pero yun po ay hard to find na ngayon dahil kakaunti lang ginawa nun. So ating ipapakita sa taas kung ano ang pagkakaiba niyan. Yan, yung 5 piso na Leyte Gulf Landing na 50th anniversary at saka yung 2014 na 5 piso na 70th anniversary na MacArthur din. So kung ano ang pagkakaiba. Yan po mga kahabi, malinaw po na ang coins na ito
yung 2014 na 70th anniversary na 5 piso ay hindi po siya nabibili ng libo-libo. Yun po ay patuloy pa rin natin ginagamit ngayon. Kasama yan doon sa BSP NDS or New Design Series na barya na ating ginagamit pa sa pamimili hanggang sa ngayon. Yung mga nagsasabi na ganon, makikita nyo naman ang pagkakaiba dyan sa dalawang coins na yan na parehong 5 piso. Makikita natin kung ano yung pagkakaiba. Sana naliwanagan po tayo. At yung baryang yan na 70th anniversary, makikita niyo 70th anniversary, hindi po totoo na binibili yan ng libo-libo kagaya ng sinasabi ng mga Bitcoin collector vlogger na yan. O palibasa kasi marami pa ngayon, di ba? Marami pang may hawak niyan. Kaya yan ang sinasabi nila na yan nabibili ng libo-libo. Marami nagsasabi niyan, yung mga Bitcoin collector na yan, na talagang salot sa ano yan, salot sa lipunan dahil ang dala nila ay mga puro kasinungalingan. Although kumita sila sa anumang sa YouTube or sa Facebook na pinagkakakitaan nila, ay sila na ay nanluloko ng tao para po dahil sa ating mga kababayan na mga hindi pa gaano pamilyar sa mga barya. Yung mga napapanood po ninyo na sinasabi ng mga Bitcoin collector vlogger, mga faking collector na mga vlogger, hindi po sila totoong kolektor. Yung mga nagsasabi po na yung 1 peso na 1972 at 1974 na sinasabi nila na binibili nila ng libo-libo, yun po ay hindi totoo. Fake news po yan. Hindi po totoo na binibili ng mga kolektor na libo-libo. Dahil ang bilang po niyan ng 1972 at 1974 ay 2 milyon mahigit. Yun po base sa Numismatic Philippines. Umabot ng 215 milyon na peraso. So napakadami yan, halos lahat ay mayroong ganyan. So huwag kayong maniniwala na nabili po yan ng libo-libo o binibili po nila ng libo-libo. Yung mga napapanood po ninyo sa kanilang video ay gawa-gawa lang po nila. Scripted po yun, scripted. Kanilang ginagawa ay kasabwat nila lahat yung mga nandun na makikita ninyo. Kunyari ay nagbabayaran sila. Yan po ay gawa-gawa lang lamang nila para makahakot ng mga tagapanood. So ganoon din po sa nagsasabi na yung 5 piso na 2014 na Leyte Gulf Landing 70th anniversary, hindi rin po totoo na nabibili yan ng libo-libo. 5 piso pa rin po ang halaga niyan. Although commemorative coin yan, pero hindi po siya binibili ng libo-libo dahil nga po ay circulating commemorative coin. O kumbaga ginagamit pa natin sa pamimili. Yung mga vlogger na nagsasabi na bumibili sila ng barya na libo-libo, kahit ito ay karaniwan lang o common coins, na para lang dadami ang kanilang views at inuutosan nila kayo na mag-like at i-share, ibahagi ninyo yung kanilang video para dadami yung views nila. Fake coin collector vlogger po yun. Hindi po totoong mga collector sila, at lalo na pong hindi totoo na binibili nila ng libo-libo ang isang karaniwang coins. Yung pong sinasabi nila na mayroon silang basya na sila ay namimili, yun po ay gawa-gawa lamang nila. Kasabuat nila yung mga tao na pinagbibilhan nila. Kaya wala pong totoong naganap dyan na bilihan. Kaya wag po kayong maniniwala dyan sa mga pagmumukha ng mga yan. Dahil ang dala niya ay puro lamang kasinungalingan. Kaya wag po kayong magalit sa mga kolektor na nagpapaalala sa inyo. Dahil ang totoong bumibili ng mga coins ay yung mga kolektor lamang. Po, maraming salamat po sa inyong panonood. Dito po si Tandang Barya at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.